Nanggigigil ka ba? Kasi tignan niyo yung ginawa ng fur parent sa kanilang dalawang husky. Pinakain kasi nila ito ng chocolate cake. At pagkatapos niyan, biglang nawalan na ng buhay ang kanilang mga alagang husky. Sayang, ang mahal pa naman ng mga husky ito, no? Bigla kasing tumambad etong mga post sa aking mga newsfeed. So, syempre, na-curious ako. Tinignan ko muna yung mga post. And then, tinignan ko muna yung mga videos. So, tinignan ko sa social media and ayun na nga, nakakalungkot ang nangyari. So, yung intention naman ng fur parents ay para magbigay ng birthday bash para sa kanilang fur babies sa kanilang third birthday. So, I'm not sure kung ilang husky yan, pero one thing is for sure, kulang sila sa pagre-research. Kumbaga, hindi ata sila aware na bawal ang chocolate para sa mga fur babies kasi nakakasira ito sa kanilang organs. So, it is toxic, especially sa liver, and then sa kidney, and then pwede siyang aakit sa brain, mag-seizure, and then magkakaroon siya ng respiratory collapse. So, ang daming pwede mangyari. However, huli na ang lahat at huli na ang pagsisisi dahil ngayon lang nila nalaman na bawal pala ang chocolate para sa kanilang fur babies. So, pag-usapan natin kung bakit hindi pwedeng ipakain ang mga chocolates para sa mga animals. Correction, sa mga medium-sized na mga pets natin, especially sa mga huskies. Pero mas grabe ang epekto niyan sa mga smaller pet fur babies natin. So, ito yung diagram, parang inilarawan niya kung bakit hindi talaga pwede ang theobromine or caffeine sa mga fur babies natin, lalo na sa mga maliliit na fur babies natin. It's because yung theobromine plus caffeine, meron din siyang methylxanthine na component which is very toxic sa liver. So kapag hindi kayang i-metabolize ng liver yung methylxanthine, so magkakaroon talaga siya ng problema. Possible necrosis, mga ganyan, sa mga hepatic cells, sa mga ducts. Ayan, so maapektuhan yung pancreas, magkakaroon ng pancreatitis, yung mga at risk for ganyan, and then magkakaroon siya ng acute kidney injury, so pati yung kidneys, hindi siya mag-function ng maayos, and then maapektuhan din yung brain, kaya nagsisissure yung mga dogs natin, or yung mga ibang pet fur babies natin, and then dizziness, vomiting, mga ganyan, neurological manifestation, and then pwede rin na maapektuhan yung kanilang lungs, o di ba? So, paano multiple organ talaga yung effect ng pagkain ng chocolate. And kung makikita nyo talaga yung chocolate na kinakain nila, siksik sa laman ng chocolate yung cake na yan na pinagbilhan nila sa isang food chain na company. So, nakakalungkot lang talaga isipin na hindi sila maayos na, hindi sila nag-research kung okay ba na ipakain ito sa mga fur babies or hindi. Kasi nga, ang dami talagang effects. Kasi, one example, kapag umiinom ka ng kape or umiinom ka ng chocolate, di ba nararamdaman nyo yung effect niya sa ating brain? Biglang nagkakaroon ka ng, yung diwa mo talagang parang ganon. However, sa mga fur babies natin, parang ganon din, kaya lang mas masahol. So, hindi talaga nagiging maganda yung effect yung effect sa katawan ng ating mga fur babies. Ano ang gagawin nyo kapag naka-ingest ng chocolate or yung mga iba pang pinagbabawal na food such as raisin, yung mga macadamia nuts, mga ganyan, yung mga fur babies nyo? Or naka-ingest pa ng mga inuming medyo toxic, no? Chocolate drink, mga ganyan. Pumunta na lang kayo sa mga nearest na vet clinic para sa agarang or immediate attention para ma-drain yung kanilang na-ingest na mga, mga pinagbabawal na food bago ma-digest or bago ma-absorb pa ng kanilang katawan. Ayan. Tapos, ugaliin din na magbasa sa Google o kaya any books relating sa mga do's and don'ts kapag balak mong mag-alaga ng fur baby, ng mga alagang aso, ng mga alagang pusa, mga ganyan, or iba pang mga species of animals. Para hindi kayo matulad sa kanila na
nasa huli na ang pagsisisi at dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman, ayun tuloy ang nangyari sa kanila. Binash sila ng todo ng social media dahil sa pagiging irresponsible for parents nila. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa short video about etong nangyari na horror husky story na kumain ng chocolate cake. Kaya naman, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. Pwede rin sa TikTok, pwede rin sa YouTube, and sa Twitter or yung X. Thank you and have a nice day.